Katulad ni LeBron, di ba top pa rin siya. Samantalang yung Jalen Brunson tsaka Anthony Edwards, yun yung magaganda yung record. Pero magiging reserve. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Di ba Anthony Edwards, grabe nilalaro. Kumbaga MVP caliber yung nilalaro niya ngayon. Pabor ka ba dun sa voting ng All-Star? Na kumbaga sa umaasa pa rin tayo dun sa mga fans na hindi magiging starter yung maganda yung nilalaro tsaka maganda yung record. Mag-i-starter pa din yung mga binoto na kilala kaysa pangit yung record. Katulad ni LeBron, di ba top pa rin siya. Samantalang yung Jalen Brunson tsaka Anthony Edwards, yun yung magaganda yung record. Pero magiging reserve. Sila SGA. Well, alam naman natin na popularity contest yan. So, wala na tayong magagawa doon. At saka, small market team kasi ang Minnesota eh. Kaya ganon. Tsaka marami pang question sa Minnesota dahil nga, di ba, for the last 20 years, lagi silang talo. Ngayon lang sila nag-number 1 and ito yung longest streak nila in franchise history, no, na nagstay sa number 1 ever kahit kasama mo yung Kevin Garnett era. Maano yun Kasi may vlog ako napanood eh. Ang kapag dating Sabi pa, bakit pag ginawang All-Star game, kung yung yung kilala pa rin, hindi based on record and stats, kaya nga nagmamakahirap sa stats, di ba? Katulad ni Jalen Brunson, Donovan Mitchell. Honestly, hindi pa sure yan kung ano mangyayari sa All-Star dahil ultimo last year, 'di ba? Si coach ng Denver ang nagsabi All-Star game is a joke. So, ewan natin kung mababago this season. Pati ito bro Mark. Let me answer this. Let me answer the NBA All-Star. Mark, it's All-Star because it's for the fans. And regardless of the score, it's tama si Drin, it's popularity. So, kung meron diyang player na hindi ganun kagaling or mas magaling isa, pero mas sikat siya, yung mas sikat talaga. Kaya nga nagbobotohan eh. So, hindi lang naman hindi pagalingan ng All-Star eh. Pasikatan, bro. Pasikatan siya. Kasi may naman, may team naman. Pero Sir Pao, di ba, nagbe-base din yan sa contract. Pag kumbaga parang dun sa caliber mo as a player, pag tinawag kang All-Star, di ba dati yung 90s yan ang sinasabi, pag sinabing All-Star, iba yung pwede mong maanong offer ng contract. That's correct, bro. And that is why ang pagiging great na player, it cannot be just because you're good in playing basketball, because charisma will always play a factor. Dapat gusto ko rin panoodin ng tao, dapat gusto ko rin ng tao. So, kasama yun sa lalaruin mo, bro. Kaya nga, Jalen Brunson, he's a very good player, but man, mas magaling siya mag-score sa karamihan, pero hindi siya masyado charismatic katulad ni Trae Young, na Stephen Curry. Yun na nga. So, that's why All-Star, it's for the fan. Kung sino gusto panood, Derrick Rose, for the longest time is not playing well, but he's always laging nako-consider as All-Star. Laging may bumoboto pa rin. You know why? Because he has the charisma. So, atleta, kasama yun lahat eh. Selling point mo yun, bro eh. We need to be different, no, Sir Pao? Yeah, you need to have a charisma kasi kasama lahat yun sa selling point mo eh. But I agree with the All-Star. Kung sino sikat, yun talaga yung gusto nila. LeBron James, sikat na sikat, kahit matanda na, hindi ba talaga matatanggal yan? Pipigayin talaga ng NBA yun, Sir Pao. LA pa ang bumuboto sa kanya. LA pa bumuboto. LA bro, masipag yan eh. Yung mga fans nila, die hard talaga. Pagka support talaga kaya sila. Nga, Sir Pao, di tayo magtataka, marami pa rin nagro-root kay Dwight Howard to come back, di ba? Kasi iba yung naging iba yung naging tatak din niya eh. Naka-establish na siya eh. Kaya diba, si Dwight, ang competition yung niya, yung sa scandal niya na ba yun? Di ba, malaki yun. Light bulb. Nagsakang niya doon.